Attorney Vigor, magandang hapon sa inyo. Si Henry Uri at si Karen. Magandang hapon po, Chief. Hi, Henry. Hi, Karen. Good afternoon. Good Sir, afternoon kayo po. aming hihingan po ng pahayag tungkol dun sa hindi mga nakatanggap na para ng mga TNBS drivers. Pero bago yan, sir, pwede ba namin kayong mahilingan ng kaunting pagtutuwid ko? Kasi bakit nga ho daw ba? Yun namang gasolinang nabibili natin ngayon, tama ba? Na yun naman ay nabili ng mga gasolinahan bago pa magkagyera eh. Bakit ang mahal? Bakit ang mahal? Opo, ang explanation po nila dyan, replacement cost, yung krudong ginamit po ngayon, nauubos po yun. They have to buy a new. So, ang presyo ginagamit, ang binibili ng krudo ay mas mahal na. Yun na ang ginagamit nilang presyo para magkaroon sila ng pondo para makabili ng mas mahal na krudo. Kumbaga parang kasi bilagay natin sa bigas para mas madali. O, sa tindahan. Sa tindahan. Kunyari, nasa tindahan. Ayun. So, kailangan yung mga paninda mo ngayon ay maipaubos mo sa mahal na presyo para magkaroon ka ng maraming puhunan. Kasi Para pambili sa susunod na pang-stock mo. sa susunod na linggo, ang bibilihin Mas mo mahal na. ay mahal na. Ganon, ano ho? Tama po. Hindi ho ba yun na kayang pigilan ng gobyerno? Wala bang tayong pwedeng gawin doon? Na, teka muna, baka naman sobra-sobra na yung inyong pagpupondong yan. Yan nga ang isang komentaryo na dapat maglabas ng puhunan yung oil company. Para hindi niya kinukuha yung pag-akyat ng presyo dun sa binibenta nila. Hindi ba? Pero kailangan basahin natin yung oil deregulation law, ano nakasaad dyan, kung pinapayagan ng oil company na gawin yung bagay na yan, o hindi, no? Yun ang ating kailangan na pag-aralan ngayon. Yeah. Tsaka yun nga po kasi, di ba, attorney partner, marami nagsasabi na it is also a business. Negosyo kasi yan, di ba? So, so hindi naman pwedeng sabihin nila na hindi sila susunod dun sa presyuhan na sa pandaigdigang pamilihan, di ba? Para maging competitive din naman at hindi sila malugi, di ba? But anyway, attorney, with your indulgence, ano ho ang inyong sagot dun sa mga nagrereklamo na hindi pa raw sila nakakatanggap? Opo, nasa Quezon City nga ako kanina at merong hindi nakatanggap. Ang karamihan na problema ho dyan, itong natatawag natin, yung incomplete details sa pangalan niya, no? Kung hindi naman, tawag dito, nalagay siya sa ibang listahan. Isang tao nga sa Quezon City, nakalista siya as a delivery service at nakalista siya as TNVS. So sinasabi natin sa kanya, kahit natanggal ka doon sa TNVS list, nandun ka naman sa delivery list. Kasi depende ko anong unang list, depende ko anong listahan ng unang pumasok. Dito naman sa pangalan, doon sa yung incomplete information, birthday, address, first name, middle name, and last name, pwede mo naman i-correct yun. Tapos meron tayong special payout day, no, na gagawin para dun sa mga taong iko-kompleto na po ang kanilang detalye. Kasi gusto natin masigurado na yung perang ilalabas ay dun sa totoong, dun sa taong dapat makatanggap. No? That's why it's important for us na makompleto po yung informasyon. Marami hong incomplete pa rin. No? So, yun po ang ating nagiging problema pagdating sa araw ng bigayan. Pero don't worry, wala akong parang ikaba kasi meron naman tayong special payout day precisely doon sa mga hindi nakakuha sa araw na to. Okay. Pero Chief, sir, yung mga nabanggit nyo ng mga dahilan, ano po ba yung sinabi din ng mga drivers at yung kumpanya mismo na kanilang pinagtatrabahuan? Bakit tila parang hindi po updated yung kanilang listahan na pwede pong si Ka Henry, kunyari po, ay nakalista sa ganitong listahan kasi ito yung unang pumasok. Pero siya ay lumipat pala, hindi na siya sa kumpanyang ito ng TNVS pero sa kabila na po. Bakit po hindi na-update sa inyong palagay, sir? Kasi posible rin naman na delivery service provider pa rin siya, naka-registered pa rin siya doon, active pa rin siya doon, maybe once a month na siya doon. Pero meron pa rin siyang trabaho doon, no? Pero ang primary work na niya ngayon, TNVS, no? Siguro sa isip ng driver,
wala na siya masyadong kitikita doon kasi once a month lang as a Oo. delivery service provider. Pero as a TNBS, pero naka-record pa rin siya doon. Kaya yung delivery service company, prosegadong magbigay ng listahan kahit na pa isang araw lang siya sa isang buwan. Opo. Para lang maintindihan ng mga nakikinig sa ating driver, who's to be blamed? Sino ho ang para baka kasi Hindi naman siguro blame, pero saan ba saan nagkulang? ba nagkaroon ng Oo. problema? Bakit may maling entry sa pangalan? May maling entry kung Opo. saan ka nakalagay? Sinong nagka-problema? Dito ho sa pangalan, nakikita namin yung encoder, kung sino man nag-encode para sa kanila, kung yung TNC, grabadang encode, o minsan may isang grupong nag-encode. No? Tingin namin yung encoder, kasi gaya nung nakita ko ito recently naman sa Mandaluyong, no? Hindi natama yung birthday. Nagkamali doon sa paglagay nung numero ng birthday. So, sarami kasi, no? At saka biglaan to, tapos we try to be as fast as possible. Human error lang talaga, no? Pero nakikita naman ho namin sa daang libong pinag-uusapan natin, tapos nagkamali ng 1 o 2,000, Opo. it's around 1-2% of the total. So it's within reasonable limit. Pero basically po, human error. Kailan yung special payout ninyo? Iba-ibang araw po. Gaya po ng Mandaluyong, I think it's... Hindi lang po ako sure, no, kung kailan. Kung Sabado ba o the day after, no? I-finalize pa ho namin with DSWD. Oo, Pero kasi- hindi naman na po tatagal, like aabot po bago Tama. mag-Holy Week Oo, o sa after susunod na Holy Week. buwan. We na-rush po ng DSWD po yung payout, no? Opo. Kasi after Holy Week, nasa probinsya na ho kami. Kanya, tama. So, Oo. nationwide implementation na po kami Oo. after Holy Week, sabi ng DSWD. So, I guess we'd like to finish itong yung mga natitira na hindi nakatanggap Oo. within this period of time, ito short period of time na to. Attorney, may mga suggestion lang. I think bukod sa naisip ko ito, naisip na rin naman ito ng mga transport group. Bakit hindi na lang gawin nating i-contract of service natin yung mga jeep, bus, taxi, tricycle na para sa libreng sakay ng gobyerno, sila na lang ang babayaran ng gobyerno. Pwede ba 'yon? Opo. Kasama ko yan sa mga tulong na gagawin sa ating gobyerno. No? Meron tayong nakalaan na pondo, hindi naman ganun kalaki. Humingi pa tayo ng karagdagan. Initially, mga 700 million na na-identify daw natin yung mga rota sa buong Pilipinas na pwedeng ipamigay yan, bahagi, para magkaroon ng service contracting. Ayun. So kino-consider po 'yan ng gobyerno. Opo, kasama talaga ho yan. Kasama ho yan Okay. sa mga tulong na balak ang bigay ng gobyerno. Okay. Naisip ko lang pala, attorney, kanina, nung mini-mention mo yung listahan. Balikan ko lang po yan. Kasi ako po, pag sumasakay po ako ng mga TNVS, Grab man yan, InDrive o ano po. Yung isang driver po pala, hindi lang siya sometimes sa Grab. Paminsan nag-accept din siya sa InDrive or sa Joyride, So, paano po yung listahan na yon? Kasi ibig sabihin, kung nagda-drive po ako sa InDrive, tumatanggap din po ako sa Grab, may schedule, and then meron sa kabila, 3 beses po ba ako kukuha ng ayuda? Di po, isang beses lang. Good question po. No? Kaya dinidinis po namin yung record dyan. Ang InDrive magbibigay sa amin ng listahan, si Grab Opo. magbibigay, tapos si Joyride magbibigay, tapos dinidinis po ang listahan para masigurado isang beses lang siya. Isang beses lang. Okay, kasi yung iba po, sabihin na po natin, di naman pinagbabawal sa mga drivers po, so they have Opo. the freedom na po sa iba't ibang companies po. Hindi naman po pinagbabawal Opo. yon. Pero pagdating po kasi, ibig sabihin parang nasa listahan yung pangalan ko sa 3 po na yun. Di ba? Baka mag-assume sila na 3 po yung ayuda ko, 15,000 yun. Para host dito sa mga motorcycle taxi at saka delivery services, maraming overlap rin po yan. Opo. Na motorcycle taxi siya at saka delivery service provider siya. Oo nga po. Dinidinis namin yun para one time lang mo siya makakatanggap. Para lahat to, one time muna. Okay. Tapos Okay. pagka natapos na natin lahat, then we can look at the second window or kung kinakailangan pa. So attorney, bago mag-Holy Week tapos na ang Metro Manila. Opo, Okay.
Tingin ko, DSWD po tapos na sa Metro Manila, pati po yung ayudang subsidiyang ilalabas ng DOTR, Oo. tatapusin po namin ng Metro Manila by Monday next week. Tapos, after Holy Week, probinsya na. Opo. Pero ang DSWD po, probinsya after Holy Week. After Holy Week na. Yun na nga. Ang DOTR po as early as today. Nagsimula na rin tayo sa probinsya. Okay, alright. Sige. Attorney, thank you. Ay, Salamat. attorney, habol ko. Ihabol ka lang siguro, attorney, if you still have time. Kasi nagpaplano rin po pala ng kilos protesta ang ilang mga jeepney drivers po, tsaka Opo. mga public utility vehicles po. Ano po ba ang ating, kumbaga, maitutulong din naman sa ating mga commuters na kailangan pa rin pong sumakay, pumasok at pumunta sa kanilang mga opisina o mga lugar na pinagtatrabahuan. Pero hindi pa naman po yata nila nasabi kung kailan, pero meron pong isa na namang malawakan po na pinaplano. Opo, adaho tayo dyan. Meron tayong mga backup vehicles na din kinakailangan para i-ferry po yung ating mga pasahero sa final destination po nila. Attorney, March 26, 27 pala, attorney. may mga counting may counting request lang, baka naman daw pwedeng huwag naman dump truck at saka mga police mobile Ay, ang ganun ba? Hindi. Mahirap ba? Ito mga bus at saka coaster van. Oo. Yes, oo. Sa wag naman daw yung dump truck kasi medyo syempre naman lalo kung nag-oopisina ka biglang sasakay ka nga naman Tapos sa naka-uniform ka na skirt or medyo tapos mahirap. Naka-heels. Yun ho kasing lumabas sa sakay ng mga parang inaaresto yung sa mga pulis. Grabe naman. Wag rin dyan. Sige, attorney. Salamat ha. Salamat. Thank you po, attorney. Salamat po. Thank you. Attorney Vigor Mendoza ng LTFRB. Balansado.